Ito nga po nga issue nitong si alias Rose na binigyan ng 80,000 ng DSWD under the Pag-abot program. Ang ilan sa katanungan dito ng mga kapatid natin, normal po ba sa isang benepisyaryo na bigyan ng 80,000 pesos o special case po ba itong nangyari dito kay alias Rose? Ano po ba ang kwento nito? DJ Chacha, unang-una nais nating banggitin ng kautusan po ng Pangulo, protektahan natin, bigyan ng oportunidad yung mga tao, yung mga pamilya na nasa lansangan. Kaya nga po in 2023, nung pumasok si Secretary Rex Gatchalian sa DSWD, binuo, kinonceptualize at inimplement itong pag-abot program. Ito pong pag-abot program, ang layunin niyan, makapagsagawa ng reach-out activities to families and individuals in street situations para sila po ay mailayo mula sa anumang uri ng kapamakan na maaaring maidulot ng pananatili sa mga lansangan at bigyan sila ng oportunidad para ma-reintegrate sa community na may mas maayos na pamumuhay. Dito sa pag-abot program, may guidelines po tayo na sinusunod po sa implementasyon nito. Ito po ay sumailalim sa matinding proseso na pinangunahan ng ating pong mga social workers. So from the policy design, policy formulation until the program implementation, mga social workers po natin ang makakasama at nangunguna sa pagsasagawa po niyan. Sa case po ni Rose, si Rose po ay na-profile ng Pag-abot team May 13 of this year. Nakita na po siya sa lansangan prior to the viral photo na nakita nga po na lumabas siya doon po sa may kanal. So noong pong May 13, hindi po siya sumama sa Pag-abot team. Hindi po siya pinilit ng DSWD na sumama sapagkat ang programa po gumagamit ng rights-based approach. Hindi po natin pinipilit, hindi po natin pinipwersa. Pagkus kinukumbinse, kinakausap, ini-explain kung ano yung maaaring risk na makaharapin nila kapag nasa lansangan sila. And pangalawa, kung ano yung mga government services na maaari nilang ma-avail kapag sila po ay sumama. Again, at that time, hindi po siya sumama sa Pag-abot team. Pero noong nga pong lumabas yung viral photo na iyan, binalikan po muli ng ating po mga social workers yung lugar kung saan siya nakita and then kinausap yung mga taong nandoon, kung may nakakakilala sa kanya. So to cut the story short, natuntun po ng mga social workers natin si Rose. At doon po kinausap hanggang sa nakonvincing nga po siya na sumama doon sa processing center. Sa processing center po natin, DJ Chacha and Manong Ted, sumailalim siya sa intensive case management process noong pong mga caseworker na naka-assign sa kanya. So kinausap, marami pong mga impormasyon na kinuha sa kanya o request sa kanya hanggang sa naging rekomendasyon noong social worker ay bigyan nga po siya ng livelihood opportunity sapagkat yun ang nabanggit niya na tulong or intervention matapos niyang mabanggit kung ano yung kadahilanan, bakit siya nasa lansangan, ano yung mga kadahilanan, ba't nananatili siya sa pangangalakal, ano yung mga unmet needs niya at ano yung mga pwedeng makapag-address sa mga pangangailangan po na iyon. So again, ulitin po natin, there's a case management process na isinagawa para po doon sa na nagresulta doon sa rekomendasyon na bigyan nga po siya ng livelihood assistance under the Pag-abot program.